Hello, good morning guys kasabong, Luzon, guys Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon, magpakita ng sample sa inyo. Nandito ako mismo ngayon sa namin, grabe. Maulan na araw ngayon dito sa amin. Ano, maulan sa labas. Kitang-kita yung karsada o kasi yung kabilang ito, kabilang highway. Kasabong pala, idagdag kaalaman sa atin sa pag-alaga ng manok. Ito na ang nasasabi ko sa inyo na ang pagmamanok talagang kanya-kanya ang katangian bawat isa ka manok kalinyada. Ito kasabong grease beef ito. Kung mapansin nyo, iba ito kaysa doon sa kabila na pinakita ko sa inyo nung nag-vlog ko doon sa kabila. Kalagayan ko na manok. Medyo may kalayuan dito yon, doon pa yung kabila. Kasi dito may mga manok din ako. Kaya ito ibang pagka-grease naman ito. Pero isa lang ang ama at isa lang ang ina noong pinakita ko sa inyo nung nakaraan. Pero mas matingkad-tingkad na kulay yung kaysa dito. Ito yung mga manok na ni ano ko rin kasabong ni bigyan ko talaga ng tawag nito pansin sa sinaktuhan ko sa pag-alaga dahil gagawin ko ito sila mga panglaban, yung mga grease ko rin. Pero ang mga manok ko, ang pag-alaga ko, ito lang isasabi ko sa inyo, iba-iba ang bawat isa kasabungero, bawat isa sa atin ang diskarte sa pagpapalaki ng manok. Ang sa akin kasabong, hindi ito nagkaroon ng sit-on o ano-ano pa mang sakit. Ulitin ko sa inyo, pinili ko ito na gagawin ko lang ang panglaban. I-rigid ko kasi pag magkasakit ng manok ko, magkaroon na ng malupang sit-on. Kasi ako iba, pag manok ko nga magka-sit-on na matagal bago gumali, nire-rigid ko na yan kasabong kasi mga pang-personal ko lang naman ang mga panglaban. Kaya pilit talaga ang gawin ko mga panglaban. Kasi pag alagaan sa manok, sa mga panglaban natin na manok, logi tayo, agabyado tayo kasabong kung ang mamanokin natin yung sakitin. Di pwede yan para sa akin lang na opinion yan. Kapag mamanok ko lang, sa obserbasyon ko lang yan. Ito pa lang masabi ko sa inyo tungkol sa pag-alaga ng manok. Ang pagmamanok, hindi basta-basta ang pagpili natin sa linyada. Kasi hindi madali din sa totoo lang. Kasi kailangan yung sa akin, ang kinuhaan ko talaga linyada sa mga panglaban kong minamanok ko, nialagaan ko yung linyada na nagpanalo doon ako kumukuha. At saka katapos noon, ang mga anak gilaban-laban ko muna bago ko rin kuhaan og materialis. Ito to kasabong bago ko padamihin. Kasi may manok talaga nga kahit kaano kagaling, bumato ng palo, pakis-kis, pero pagdating na sa labanan, laging talo ang linyada nila. May manok talaga, may katangian talaga sa manok na kahit hindi maganda, hindi simple lang na pagkamanok, pero iyan ang nagbigay og panalo. Kasi sa totoo lang, kahit ano kagaling na mamanokin natin, hindi lahat yan mananalo. May talo talaga yan. Yan ito kasabong. Kahit sa magkapatid. Kaya lang kahit tinawag og winning line, yung sa akin, mananalo muna sa mga unang laban bago matalo. Pangalawang laban o pangatlong laban, makadalawa muna
makatatlo. O kaya unang laban, manalo, pangalawang laban, saka pa siya matalo. O kaya tatabla lang. Yan ang mga manok ko, yung tinatawag ko winning line, lamang talaga sa panalo kaysa talo. Bago matalo, magdaan muna ng panalo. O hindi man siya may manok na lima magkapatid, na-try ko na to sa mga gris ko, may hindi man manalo, tatabla lang. Yan to sabong. Okay na sa akin nga kung ang manok ko makadalawa, maka isang panalo, masaya na ako niyan. Kaysa mamanukin natin na panay tayo talo, kasi naobserbahan ko na yan kasabong, sa totoo lang. Naranasan ko na sa unang mga manok ko, mga iba-iba na ang linyada ang nahawakon ko na manok sa katagal ko nang nagmamanok. May linyada talaga sa manok na magaling lang sa bitaw, pero pagdating ng may bakal na, maunahan lang lagi sa kalaban. May manok na linyada nga kahit ano magaling. Ito masabi ko sa inyo mga baguhan pa na try ko na, ang galing, pero pag ilalaban ko na, napilayan agad. Hindi na magagamit ang galing niya, lalong mapilayan na sa bandang may tari. Yan ito kasabong. May manok na tawag nito, madali siyang mapilayan. Linyada, mapilay. Nasubukan ko na yan dahil nialis ko yun dahil magaling sa bitaw, pero dating na sa labanan, maunahan, mapilayan agad. May manok talaga yung kasabong ganyan. May manok na linyada din, mapakpakan. Madalas yung mangyayari yan kasabong dati sa mga manok ko. Laging maunahan, kahit ano kagaling, kahit talo ako. Kaya ang minamanok ko ngayon, itong mga gris ko, bihira lang na nailaban ko nito na napilayan. Yan totoo. Kung mapilayan man sila, naobserbahan ko na to, yung una ko palahin itong mga gris ko. Yan totoong kwento ko sa inyo, nailaban yon sa sabungan, kakit sa Mandaluyong, ang naglaban doon yung anak ko. Na panganay kong lalaki kasi hindi ako nakapunta noon. Napilayan, hindi tarian. Pero nanalo pa siya. Ito kasabong. Subok na talaga itong mga gris ko rin. Kaya hindi ko ito binawala ng linyada na ito. Lalo lang pinaganda ko ang linyada nila na ni paris ko sa sweater. Ang gris ko, pinagparis ko ang sweater gray at saka sweater, kaya tinawag ko na to sweater gray. Ito ito kasabong. Kaya dito na ako na tutok ngayon itong mga linyada na ito na ginagawa kong panglaban na lamang ako sa panalo kaysa talo. Yan sinasabi ko sa inyo na ang pagmamanok, ito ang may sabi ko sa mga baguhan pa lang na magsasabong, kailangan bago natin padamihin, bago natin gagastusan ang manok, kasi mahal ang pagkain. Ganito nyo, di basta-basta ang pagkain sa manok, nagtaas ang presyo. Kailangan bago natin talaga mamanokin yan, gastusan natin ang pira. Kailangan ang linyada na obserbado na tayo na nagpanalo. Huwag tayong magpadami sa manok na hindi magpanalo. Yan ito sabong. Kahit tayo backyard breeders katulad ko, magbibinta kayo ng manok, kung ang gamitin nyo na manok na pangbinta nyo mga lahing mananalo, linyada niyang winning line, ang daming bibili sa inyo yan, kasabong totoo lang yan. Kasi kung napunta yan sa kanila, manalo niyan o kaisa man lang o kaya makadalawa, matutuwa na ang nakakuha sa inyo yan. Yan totoo. Kaysa makuha na manok na diretso lang katalo sila. Mahal pa ang pagkabili nila, tapos paglaban nila, diretso lang katalo. Mas maganda pa ang manok na ibinta nyo, mapunta sa isa kasabongero ko, lumalaban talaga ng bakbakan at saka okay na kung magtabla muna, unang laban sila, huwag lang matalo diretso. Pero di natin maiwasan yan kasabong kasi nasa kanila na yung makakuhang manok sa inyo, kanya-kanya naman tayong diskarte sa paglaban, sa pag-ulot ng manok na yan. Nasa kanila na din yan, na diskarte niyan. Kung magaling kang mag-ulot sa halimbawa,
Sabihin ko sa inyo yung pulutan lang, nasa pagpulot din talaga ang lamang tayo na manalo ang manok natin, na lamang tayo panalo na pagpulot din natin yan. Nasa kanila na yan, sa pagpulot kanila sa makabili ng manok yun. Basta ang manok ibenta nyo sa kanila, magaling bumatog palo, linyadang winning line, karamihan talaga yan kasabong mananalo muna kahit isang bisi lang o kaya tatabla lang sa kanila. Nasubukan ko na yan, mga linyada sa manok, hindi magsisisi ang makabili sa inyo yan. Kaya payo ko sa inyo mga backyard growers katulad ko na nag-breed, iyan ang padamihin talaga nyo. Kahit pagbinta nyo ng manok, doon kayo gawin yung paris-parisin nyo ang babae lalaki nga linyadang nagpanalo. Iyan ang gawin nyo na padamihin nyo kasi ang bilis mabili yan sa inyo kasabong balik-balikan kayo sa mga maging customer nyo sa mga manok. Yan po kasabong. Kasi ang mga tao ngayon mautak na, marunong nang tumingin ng manok. Karamihan ngayon alam na nila kung asaan sila kumukuha ng manok na nagpanalo. Yan po kasabong. Hindi yan titingnan nila ang kapugian kung totoong magsasabong. Ang titingnan nila ang linyadang nagpanalo. Doon sila kumukuha palagi yan. Balik-balikan kayo kasabong kung mananalo man lang ang manok nilang kinukuha sa inyo, kahit ka isa man lang. Kasi nasubukan ko na yan dati, may manok na napunta ko sa kumpare ko. Hinahanap niya ang mga linyada noon kasi talagang napakinabangan niya. Nanalo yung mga manok na yan, at saka kung matalo man, dadaan muna talaga sa bakbakan na tudog, tukaan lang, 2 tuka lang ang kalaban bago matalo yun. Yan totoo kasabong sa manok na magandang pagkapili natin ng pagkabreed. Matalo man yan, pero hindi rin talaga bubuhayin ang kalaban. 50-50 talaga ang kalaban din yan. Yan ang tinawag manok na winning line. Yan ang totoo kasabong na pinagsabi ko, ang manok na winning line, kung matalo man yan, maghirap din yung kalaban yan. Tukaan lang talaga ang labanan niyang talo siya. 2 tuka lang ang kalaban yan, karamihan. Pero sa mga manok na hindi winning line, ang saglit lang patay niyan kasabong. Nasubukan ko na nga yan, yung pininto ko sa inyo, makilayan agad sa tarian yan. Gagawa lang dahilan na matalo siya kaagad kasi ano siya, yung hindi talaga winning line na manok. Subok na ako yan. Kaya kayong mga baguhan pa lang, kung panood itong mga vlog ko, gawin nyo yan. Yung pagparis-paris ng inahin na mga inahin na galing ng dugo nga mananalo at sa kalalaki na mananalong dugo din, linyada, yan ang pagparis-parisin niya. Yan ang padamihin nyo. Sigurado ako na ang daming bibili ng mga manok nyo, mga pambinta nyo. Kikita pa kayo kaagad kung kahit papaano dahil mabili ang manok nyo, at saka maganda din ang presyo niyan sa bilihan kapag manok na linyadang nagpanalo sa ang kinukuha nila. Sana may matutunan kayo sa akin kasabong sa umaga na ito. Bukas naman uli, iba naman topic ang pag-usapan natin, iba naman topic. Paliwanag ko sa inyo kahit medyo tumigil-tigil ang ulan, iikot na rin ako, magpakain ako sa mga manok ko. Hanggang dito muna ako. Maraming salamat sa panood nyo nitong i-upload ko mga video, at saka maraming salamat sa inyo lahat na nag-follow, nag-subscribe sa akin, at saka sa hindi pa, paki-support naman para naman na kahit papaano mayroon kayo nga kunting matutunan sa akin tungkol sa pag-alaga ng mga manok na mga panglaban. Maraming salamat. Thank you.